Hi guys, hello everyone, hello mga sisilab, welcome back again sa another video hair transformation, and this is me, your sisilab Chading. And for today's video mga sisilab ay meron akong i-share sa inyo kung paano natin mapapabilis yung ating pagre-reband sa mga kinky at makakapal na buhok. Kung matatandaan nyo mga sisilab, nag-upload tayo ng video ng reband na kung saan sobrang kinky at ang kapal din ng kanyang buhok na umabot tayo ng 13 hours na pagre-reband at umabot yung ating pagbabad ng rebanding cream number 1 ng 5 hours. So ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano natin ito maliles or kung paano natin mapapabilis yung pagbabad ng rebanding cream number 1 at hindi tayo aabutin ng 13 hours sa pagre-reband. At kung hindi nyo pa napanood ang video nyon mga sisilab, hanapin nyo lang po sa ating video section or ilalagay ko dito sa taas yung link ng video nyon dahil kaparehas na parehas po yung status ng kanilang buhok na sobrang kinky at ang kapal ng kanyang buhok. So kung excited ka na at gustong malaman kung paano natin ito gagawin, please keep on watching. Pero bago tayo mag-proceed sa ating application and procedure, please subscribe to our YouTube channel, click notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And let's get started! No one ugly allowed. Alright mga sisilab, so ay nakita nyo yung status ng buhok ng ating client. Ito po ay may pagkakulot at makapal na makapal ang kanyang buhok at medyo dry na rin po, lalong-lalo na yung parts na rebanded, yung nasa bandang dulo na. So ang gagawin natin ngayon sa buhok niya is reband with color and syempre may kasamang treatment. Then after natin ma-analyze yung buhok ng ating client, kaya naman po ay didiretso na po tayo sa ating first step. So ang una ko pong ginawa sa buhok ng ating client ay inaplayan ko muna siya ng hair color. So bakit nga ba hair color ang nauna nating in-apply instead of rebanding cream number 1? Kaya po natin inuna yung hair color para mamaya pag nag-apply na tayo ng rebanding cream 1, mabilis na pong mag-react or maluto yung kanyang buhok. Kasi guys, pag inuna natin yung rebanding cream 1, matatagalan na naman po tayong magbabad ng gamot sa buhok ng ating client. Lalong-lalo pa ang buhok ng ating client is medyo kinky siya at may pagka-resistant. At paalala lang mga sisilab, yung ganitong uri ng procedure ay hindi po applicable sa lahat ng uri ng buhok. So pag once na ang buhok nyo is maninipis, huwag nyo pong uunahin yung kulay. Pero kung ang buhok naman po ay resistant, kulot at makakapal yung strands, yan pwede nyo pong unahin yung hair color para once na nag-apply kayo ng rebanding cream 1 ay mas mabilis po siyang maluto. At isa pang paalala, kung hindi pa kayo sanay sa ganitong procedure, mas maiging pag-aralan nyo muna para hindi po kayo makasira ng buhok. So pagkatapos kumapit yung kulay sa buhok ng ating client mga sisilab, syempre binanlawan ko na po siya with shampoo and conditioner. Ngayon naman po ay ifa-follow na po natin yung pag-a-apply ng rebanding cream number 1. So hindi na po natin ito papatuyuin dahil a-applyan po natin siya ng basa. So dito mga sisilab, nag-a-apply na po tayo ng rebanding cream 1 in a wet application po. Ibig sabihin basa po natin siyang in-applyan ng rebanding cream 1. At ang ating pong pang-reband ay hinaluan na rin po natin ng treatment para ma-make sure lang na hindi tayo makasunog ng buhok, lalong-lalo pa ito ay nauna po yung kulay or kinulayan muna natin bago natin siya in-applyan ng rebanding cream 1. At pagkatapos ko mag-apply ng rebanding cream 1, mga sisilab, binalikan ko ang kanyang buhok kung saan tayo nag-umpisa mag-apply ng rebanding cream 1 para makita natin or ma-check natin kung ang buhok niya is nag-react na po ba or hindi pa. So kinakailangan na i-check natin yung buhok ng ating client from time to time mga sisilab para makasigurado tayo na hindi ma-overcook yung buhok ng ating client kahit na yung ating pang-reband ay may halong treatment or kahit na nag-wet application po tayo, dahil ito po ay nakulayan na, so ibig sabihin mas mabilis po talagang mag-react yung rebanding cream 1 once na ang buhok is may kulay. At kapag napapansin nyo na medyo nagdidikit-dikit yung mga strands niya or medyo nagrarabirize, isprehan nyo po ng tubig para makaiwas po tayo sa sunog. So kinakailangan po ng mabilisang galawan dito mga sisilab at kailangan mapagmatsyag po kayo.
Then pagkatapos ko ma-check at ma-reapplyan yung buhok ng ating client mga sisilab ay ibinabad ko lang ito ng 5 minutes. Then pagkatapos ay binadlawan ko po siya ng tubig lamang po. Hindi ko po siya sinampuhan or nilagyan ng conditioner. So ayun na mga sisilab, nabanlawan na po natin. Ngayon naman po ay papatuyuin ito natin at ine-next na rin po natin yung pagpaplansya. There you have it mga sisilab. So ayun, tapos na po tayo magplansya ng ating nire-reband. So hindi ko na po pinakita yung buong process ng pagpaplansya dahil alam nyo naman po kung paano tayo magplansya kung kayo po ay laging nanonood sa aking mga videos. So ngayon naman po ay ipapahinga lamang natin yung buhok niya at papalamigin bago tayo mag-apply ng ating rebanding cream number 2 para maiwasan na mag-brittle or mag-dry yung kanyang buhok. So ayun, nakapahinga na yung buhok ng ating client at malamig na siya. Ngayon naman po ay nag-apply na tayo ng ating rebanding cream number 2 or yung tinatawag na neutralizer. Bale, yung ating neutralizer dito mga sisilab ay hinaluan po ito natin ng treatment din. At baka magtanong kayo kung ano yung hinalo natin na treatment. Hinaluan ko po siya ng Sakura treatment at yung ating Bremode Superplex. Then pagkatapos natin dito mag-apply ng neutralizing cream mga sisilab, ibababad natin ito ng 30 minutes. Then afterwards ay babanlawan po natin at huwag kalimutan maglagay ng conditioner or treatment. Sa pagbabanlaw naman po ng neutralizer mga sisilab, no need na po siyang lagyan ng shampoo. Alright mga sisilab, almost done na po tayo. So after natin ibabad yung ating neutralizing cream at malagyan ng treatment, ganoon po ay papatuyuin na po natin ito ng bonggang-bongga at tingnan po natin ng sabay-sabay kung ano po ba ang magiging resulta dito sa ginawa natin sa procedure na ito na inuna natin yung kulay bago natin siya ni-reband. At syempre yung inaabangan ng lahat, yung after wash result, kung ito po ba ay magiging have or wale. Kaya keep on watching till the end and comment your thought below mga sisilab. At bago matapos ang video ito mga silab, nais ko lang po magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa panonood sa ating video. At sana ay nakakuha kayo ng mga tips and ideas dito po sa ating video ito. At kung nagustuhan nyo naman po ito, please give this a thumbs up at pwede pong i-share sa inyong mga friends. At huwag pong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel and i-click nyo po yung bell para always po kayo updated. Meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. At kung meron pa kayong mga other suggestions, questions, and recommendations, mag-iwan lang po kayo ng mensahe dyan sa comment section. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab! And by the way mga sisilab, yung reband po pala natin ay inabot lamang po siya ng 9 hours. Unlike po doon sa nireban natin na kinky din na umabot siya ng 13 hours. So napabilis po yung atin pong pagre-reband dahil sa procedure na ginawa natin. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I know. So pagkatapos natin magpatuyo dito mga sisila, papadaanan lang po ito natin ng panghuling plansya. And please panoorin nyo po yung after wash result na ilalagay ko po sa dulo ng video ito kung ito po ba ay have or wale.